Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na prosecutor ay inutusan na grabe Escudero nagulat. SC binaliktad ang desisyon, final and executory na. Mabasa, no? So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, wag agawin pa ng China. Again, napamagat ng video ito, prosecutor inutusan na grabe Escudero nagulat. SC binaliktad ang desisyon, final and executory. So again, Boss Balita TV, I think House of Representative, tapos Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Gulat na balita, grabe ang prosecutor. Start 0. Sobrang nakakagulat na balita, grabe ang prosecutor, nagsalita na. Nagulat si Senate President Francis Chis Escudero, final and executory ang impeachment ni VP Sara. Ayon sa nakalap nating impormasyon, binalaan ng Congress ang Senado na walang kwenta gagawing botohan kay VP Sara. Sa oras na manalo sila sa motion for reconsideration, babawiin ng Supreme Court ang desisyon nila. Grabe ang prosecutor, nagsalita na. Nagulat si Senate President Francis Chis Escudero, final and executory ang impeachment ni VP Sara. Tara panoorin natin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito tayo, nagkakaugnayan na naman. Kung inyong maaalala, nung pinakauna ho ako nagkaroon ng media briefing, binanggit ko na tayo ay nakaharap sa isang katangi-tangi na proseso. Ito yung impeachment at binanggit ko kung bakit ito katangi-tangi. Ngayon ho, yung ganong picture na katangi-tangi ay nagpapatuloy. Katangi-tangi pa rin sapagkat ayon sa nilahad namin, sa isinumite namin na motion for reconsideration. Sa kauna-unahang pagkakataon, naglahad ng panibagong doktrina ang kataas-taasang hukuman. Aray. Yung una po naming inilahad. Wait lang ha. Yung mga ganito ba, men? If ever na yun nga, di ba, yung decision ng Supreme Court is ganyan nga, parang pumanig kay VP Sara. What if mapatunayan nila na dapat talagang ituloy yung trial? Agree ba kayo na mapanagot din yung Supreme Court? Or mananagot ba yung Supreme Court dyan? Or pwede ba silang managot? Comment nga kayo sa baba kasi yun nga, di ba, na parang sobrang taas na ng proseso ng impeachment na yan, tapos biglang aanuhin ng SC, di ba, na kesyo ganyan, di ba, unconstitutional, something like that, di ba? So sana kapag if ever ma-reverse yan, di ba, dapat meron din silang pananagutan. Diba? Kasi iba yung iba yung isipin nyo yung tawag dyan yung ni VP Sara na almost half billion muntikan, diba? Muntikan na ma-dismiss or whatsoever dahil lang sa decision nila. Diba? Parang nainis din talaga ako sa party na palang mas inuuna pa nila yung kesyo unconstitutional daw yung pag-impeach kay VP Sara. Pero yung mahigit, di ba? Mahigit kalahating milyon na pera na nawala. Hindi ba yun unconstitutional? Di ba? Tapos may mga ebidensya pa. Okay lang sana kung puro intriga lang. Di na tayo magugulat na parang biglang binaliktad ng Supreme Court. Di ba? Pero ganyan, sobrang linaw ng mga ebidensya. Sobrang daming mga nagsipaglutangan, di ba? Na mga witness. Tapos ganyan lang yung ending. Kakainis eh. Na sa paningin namin ay hindi naaayon sa factual or sa katotohanan at hindi naaayon sa saligang batas, ay ang konklusyon ng hukuman na sadyang pinabayaan or neglected or tahasang hindi inaksyonan yung unang tatlong impeachment. Yung neglected, I think isa yan sa pwede if ever, di ba? Na parang kunyari, ma-reverse na naman yung SC, I think. Mali po yun. Hindi po yun totoo sa aming pananaw. Pangalawa, katangi-tangi na teacher uli nung nasabi kong desisyon na ayon sa aming motion for recon ay yung 1-year bar rule na ayon sa desisyon ay nilabag ng mababang kapulungan. Ang aming posisyon, hindi ho namin nilabag yung 1-year ban rule. Ayon sa desisyon, yung tatlo na naunang impeachment complaint ang nagsimula ng 1-year bar rule. Pero sa aming pong diskusyon, ang kabaligtaran po, yung ika-apat na impeachment complaint na naging articles of impeachment dahil yan ay
bineripikahan at nilagdaan ng 215 members ng Kongreso or way beyond the threshold of 1/3. Ang nag-trigger, yung ika-4 na complaint, ang nag-trigger ng 1-year bar rule. Pangatlo, ay dahil daw nilabag ng mababang kapulungan yung right to due process ng pangalawang Pangulong. Dahilan, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para dinggin bago na i-file yung articles of impeachment. Ngayon with due respect to the Supreme Court, nasa saligang batas na yung affording due process, which is, yung trial sa Senado. Ang due process is... Well, ako naman agree naman ako na kahit gaano ka makasalanan yung tao, meron pa rin talaga siyang rights, di ba? Karapatan niyang dumaan sa due process. Pero parang unfair naman, di ba? Kung ipapadismiss dahil lang dyan. Di ba? Alam niyo yung ganyan, parang lang yan parang magnanakaw. Tapos hinuli ng kunyari tambay. Tapos nabugbog yung magnanakaw na yun kasi yun nga na kailangan gawin yun ng tambay para pigilan. Kunyari nabalian ng kamay. 'Di ba? Parang ganun ba na parang rumispondi lang yung tambay sa magnanakaw na yun. So supposed to be hindi sana dapat ganun kabigat. 'Di ba? Yung kasalanan ng tambay na yun kasi nahuli niya naman yung magnanakaw. 'Di ba? So I think dapat ganyan lang din yung sa impeachment ni BP Sara, na kesyo ganyan, nalabag daw yung due process or whatsoever. Hindi nga nila ma-question yung due process ng war on drugs. Di ba? Anong komento ng mga DDS madalas dyan? Sila kasi gumagamit ng gumagamit Winarningan na binalaan na gumagamit pa rin di machuchugi talaga yung mga yan. Ganun yung argument nila. O nasan yung sinasabi nyo na due process? Di ba? Sobrang labo kapag sa ibang tao, kapag kayong mga idol nila yung gumawa ng bagay na yan, wala silang pake sa due process. Panghawakan lang nila, binalaan na kayo ni FPRD na kapag gumagamit pa rin kayo, may mangyayari sa inyo. Di ba? Pero kapag sila na, kahit na sobrang lantaran, di ba, na may pera na nawala, wala, ipapadismiss lang. Nilabag yung 1-year bar rule Tapos yun nga, yung 1-year bar rule na yan is parang debatable pa rin siya up until now, di ba? So hindi pa rin talaga natin masasabi na nalabag ba talaga yan or hindi. So tuloy. Simply said, the right to be informed of the accusation and the right to be heard. Yan ho ay matutugunan sa trial sa Senado. Naka-built-in ho yan sa konstitusyon. Pang-apat, sa kauna-unang pagkakataon, naglahad ng mga ibang rekisitos ang hukuman kung ano ang dapat na ginawa ng mababang kapulungan. Kabilang na po dito, dapat daw may collective deliberation ang lahat ng miyembro ng mababang kapulungan. Dapat daw iniutos din na dapat pati ho yung evidence gathering dapat ilalahad din. Pangatlo, dapat daw merong standard of proof. Dati ho wala lahat yan. Sa amin hong paniniwala, wala ho yan sa konstitusyon. And finally, yung kanilang retroactive effectivity nung panibagong doktrina na ito, na dapat sa amin, ang aming argumento sa MR, motion for recall, dapat ito ay sa hinaharap, prospective, hindi retroactive. Ang batas parati, pasulong, paabante, hindi paatras. So, yan po yung main feature. Yan ang main arguments na aming inilahad doon sa motion for reconsideration. Having said that, para magkalinawan tayo, ako po ay handang tumanggap ng inyong mga katanungan. Thank you, Buboy. Ano ba yung pag-intindi nyo dun sa yung batas is parang hindi siya paatras paurong? Di ba kapag ganyan, I think pumapasok dyan yung situational. Tama ba? Yung situational. Like for example, yung sa impeachment ni VP Sara, nasisimulan dapat sana nung 19th Congress. Tapos ngayon, parang pinagbabardagulan nila na baka hindi ituloy ng 20th Congress. Which is yun nga, kung iisipin mo, sabihin na natin na never pang nagkaroon ng ganyang senaryo dito sa bansa natin. Pero parang common sense na lang din, di ba? Na alam nga nang hindi nyo ituloy yan, sobrang bigat na issue na yan, sobrang bigat ng cases na yan. Di ba? Hello, pera ng taong bayan yung usapan dyan, no? Di ba? Porket BP siya, porket ma-impluensya, ayaw nyo na lang din aksyonan.
Di ba? Pangaliban Perez from GMA 7. Good afternoon po, sir. Sir, pending pa po sa Supreme Court yung motion for reconsideration ng House. But ano po ang gagawin ng House kung sakasakaling mamaya po ay magbotohan na yung Senate para po ibasura yung articles of impeachment? Ito po ba napag-usapan na ng House Prosecution Panel and ano po yung concrete actions? Sa paningin ho namin ay hindi pwedeng pangunahan ng Senate Impeachment Court ang magiging desisyon ng mataas na hukuman sa aming motion for reconsideration. Bakit? Hindi pa ho naman final eh. Although sinabi ho sa desisyon, executory. Hindi sinabi ng desisyon na ito ay penal. Hindi na ito pwedeng revisahin. Hindi na ito pwedeng bisitahin muli. Tama, tama. Sa ating Actually, sobrang gustong-gusto ko rin yung bardagulan ni Marcoleta at ni Soto dito. So, iba din yun. Like, sinupalpal talaga ni Soto si Marcoleta, par. Diba? Yeah, nice yun. Iniintay lang natin na lumabas yung video na yun. Tapos, yun, pag-uusapan din natin yun. Proseso ay pinapayagan ang isang motion for reconsideration na siya namang ginawa namin. Ngayon, ang suma total, dapat to, ang impeachment court ay magbigay daan din bilang paggalang sa kataas-taas ng hukuman. Dapat hintayin nila kung ano ang magiging desisyon ng mataas na hukuman sa motion for reconsideration na final namin. Ngayon, sa tanong ninyo, ayun nga lang pala, kala ko may follow-up eh. Kung ano po, kung napag-usapan na ng Prosecution Panel and ano po yung concrete actions? Well, we'll take it one step at a time. Antayin mo muna natin ang desisyon ng Supreme Court patungkol sa aming motion for reconsideration, and then re-revisitahin namin yan kung ano ang dapat namin nararapat na gawin patungkol naman sa magiging aksyon ng Senado. Pero sir, napag-usapan na po ito? Napag-usapan na, pero I don't want to preempt it. Like I said, one step at a time. Yeah, Thank you, sir. nice. Thank you, Tina. We will take the next questions from Melalis Moras of PTV4. Hi, good afternoon, Attorney Bukoy. Just to be clear lang po, yung terminologies, kanina medyo napahapiawan niyo na po. Pero ang binabanggit kasi ng ibang senador natin ay yung term dun sa naging desisyon ng SC na immediately executory. So ano po bang pagkakaiba ng immediately executory at final and executory? Pag immediately executory, pwede nang ipatupad. Subalit, hindi pa siya penal. In other words, may leeway. Kung penal at executory na, tapos ang boxing. Diba? Subalit, intentionally, hindi sinabi ng Supreme Court na final and executory. Sinabi lang, executory. Kung gustong gawin ng mga partido, gustong sundin, pwede. Pero, meron pang... Ito na lang din kasi yung natitirang hope ng mga DTS or mga Duterte. I think kapag magkamali pa sila dito, di ba? Wala na. Tuloy-tuloy na tong impeachment na to. Pero kung magtagumpay sila dito, kawawang Pilipinas. Di ba? Kawawang Pilipinas talaga. Goodbye, 125 million in 11 days. Goodbye, lagpas kalahating milyon. Di ba? Kapag ma-impluwensyang politiko ka, goodbye lahat ng mga kasalanan mo. Ewan ko na lang. Tsansa o pagkakataon na pwedeng ma-revise. Kaya, yun ang pagkakaiba. Opo, given that, Attorney Bukoy, ibig sabihin po ba, magsasayang ng oras yung Senate kung magdedesisyon sila ngayong araw, given na pwede pang magkaroon ng pagbabago sa desisyon ng Supreme Court? Tama ho. It will only show na nagmamadali sila talaga. Ngayon, nagmamadali sila na tapusin. Samantalang dati, yung forthwith, hindi sila nagmamadali. Di ba? Malinaw naman yung forthwith. Pero bakit ngayon? Siyempre, pumapabor na sa kanila yung panahon ngayon eh. Di ba? Yan yung unfair talaga, par. Hindi naman talaga sila sumusunod sa kung ano yung nararapat eh. Sumusunod sila sa kung ano yung makakaligtas sa VP nila. Ganun lang. Ganun lang ka-basic. Kasi kung tutuusin, par, ikaw matinong senador ka. Di ba? O may inihain sa Vice President. Hindi ka dapat magpipick ng side eh. Kasi senador ka, par. Di ba? Hindi naman si VP Sara Duterte yung bumoto sa'yo. Yung taong bayan. So supposed to be, dapat ikaw mismo sa sarili mo, sila ba to, something like that. Dapat ang ginawa nila, okay, Sara, simulan natin tong impeachment na to. And then, gawin natin ang lahat para maipanalo natin. Dapat ganun. Di ba? Dapat ganun. Iba yung kanilang gustong mangyari. Gusto nila, tapusin na, i-dismiss na. Ngayon, ayon sa mga balita, may ilang senador na titindig upang magkaroon ng debate sa plenaryo ng Senado para ipakita na mali itong gagawin ng Senado, o at least ayon sa ilang senador na nagsalita na gusto nilang tapusin to.
Okay, panghuli na lamang po for me, Attorney Bukoy, ano lang pong mensahe ng House Prosecution Panel at even ng Kamara sa mga grupo na patuloy na, ngayon ang dami na nagrarally sa labas ng Senate, sa mga grupo na patuloy na nakikipaglaban para matuloy yung impeachment trial? Kami po sa House Prosecution Panel, meron ho kaming sariling pamamaraan na itaguyod o depensahan ang saligang batas. Partikular, ang pananagutan, accountability. Kami po ay tumatahak sa legal na proseso. Ang ordinaryong tao, gaya ng civil society, na nagrarally ngayon, na nagpoprotesta, yan ho ay kabilang yung kanilang freedom of expression. Kabilang dyan yung kanilang freedom to assemble, to air their grievances. May nakita sila na pagkakamali, ang Senado, parang kami, pero ang kanilang pamamaraan ay nakikita sa amin. Pero lahat po ito, nagtutugma. Dahil iisa yung ating intensyon iisa yung ating objektibo. Ituwid ang mali. Accountability. Salamat din. Ituwid ang mali talaga. Accountability lang naman talaga yung hinahanap ng taong bayan eh. So, hindi ko rin talaga magets, di ba? Hindi ko talaga magets kung bakit ganyan na lang ipagtanggol ng mga DDS itong VP nila, di ba? Men, dun pa lang sa part na sobrang grabe sila kung sobrang grabe sila kung atat, di ba, na ipa-dismiss yung impeachment na yan. Wala na parang sobrang nila sobrang ewan ko kung positibo sila na ginawa nga yan ni Bibi Sara or sadyang hindi lang talaga sila confident kasi yun nga yung confidential fund na yung usapan, diba? Paano mo ba naman may papaliwanag or malulusutan ang pera na wala na, diba? Kasi unique talaga kasi yung yung budget na yan kay VP Sara. Pwede naman nilang tapakan yan Kaso lang, wala na. The damage is done. Has been done. Yeah. Tapos na yung may damage na. Diba? So in short, kahit ibalik pa nila yung pera na yan, wala na. Matitrace na yan. Nasaan tong pera na to? Oy, bakit may biglang dumating na pera? Dahil ba nabuko na? So, ang gagawin na lang talaga nila dyan, dismissal. Kasi I think talaga hindi talaga malulusutan ni VP Sara yan kapag haharapin niya sa trial. Kita nyo naman, halos nagtulong-tulong na yung mga senador nila para lang mapadismiss yan. Ngayon, si Marcoleta, pinadismiss na. Binilisan nila ngayon since, di ba, nagkaroon ng some kind decision yung Supreme Court. Bilisan na nila ngayon. Diba? Ganyan. Buti na lang sila Soto, sinupalpal. Yan din yung gusto ko kina Soto kasi yun nga, akala ko kasi na kapag nagsipanalo na tong mga nagsipanalo na tong mga senador na to dito sa BBM slate, baka mag-iba na, diba? Mag-iba na yung stand nila sa impeachment. Pero yun nga, sobrang ganda pa rin pala ng kasi sila Soto naman is nandyan pa rin talaga sila para questionin, di ba? Yan lang naman yung gusto natin like wala tayong paki kung gaano kadami yung minority or majority. Ang sa atin lang, kapag meron siyang nakitang mali, dapat tindigan niya lang yun, di ba? Hindi gagaya doon sa mga senador na mga balimbing. Kasi meron naman talaga tayong maraming senador na balimbing di ba? Hindi ko na lang papangalanan. Basta alam nyo na yan. Balimbing, two sides na mga senador. So, saludo kina Soto dito. Kasi, yun nga, di ba sinabi ni Marcoleta na nakapag-decide na daw yung Supreme Court, something like that. So, ang ending, sinupalpal ni Soto. Sabi ni Soto na hindi natin pwedeng desisyonan agad yan. Kasi what if baliktarin na naman ng Supreme Court yung desisyon nila? Diba? So, yun yung sinabi ni Soto. Sabi nila, hindi na daw. Tapos, biglang nilatagan ni Soto ng, hindi, maraming ganyang senaryo dito sa bansa natin na nag-decide na yung Supreme Court pero binawi nila. Diba? Sobrang ganda ng argument na yun kasi makikita din talaga natin kung gaano ka-passionate, diba, si Tito Soto. Sayang hindi siya yung naging Senate President, Yun dapat yung kailangan natin Pero yun nga siguro, sobrang takot sila na baka si Soto yung maging Senate President kasi yung impeachment na yan, matutuloy talaga yan. Diba? Nagtagumpay lang sila sa part na yan. Pero I think naman pa rin talaga,
I think naka-destined na talaga yung karma ng mga yan. Diba? Ang sa atin na lang, hintayin na lang natin. So, kita nyo naman, si FPRD, kahit gaano siya ka-untouchable nung time niya, diba? Nandun pa rin siya sa dahig ngayon. So, napanagutan niya pa rin yung kasalanan niya. Uy, September na, 1 buwan na lang. Malapit na pala. So, abang-abang din tayo sa sa case na yun kay FPRD So, tingnan na lang natin yun. So, kung ipanalo naman ni FPRD yun, dahil yung problema doon, 'di ba? Tatanggapin natin yun. Hindi naman tayo gaya ng mga DDS eh. So, yun. Dagdag ko lang pala. Sobrang atat nila ngayon na binaliktad ng Supreme Court yung decision. Diba na, sige, dapat ganito, wala na. Tapos na, tigil na. Ito na yun. Pero what if yung decision ng Supreme Court is sinabi nila, sige, ituloy nyo yung impeachment na yan. Diba? Hulaan ko. Pipigilan pa rin nila yan. Sila Marcoleta, sila Bato, sila Amy. Pipigilan nila yan. Ay, hindi tayo dapat hindi natin pwedeng sundin yung Supreme Court. Yung mga DDS, nabayaran yung Supreme Court. Ganyan yung mga banat. Ang galing. So, anyways, kayo na masasabi nyo dito, comment down below, tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Boss Balita TV, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.